Okay, wala nang paligoy-ligoy. Panoorin na po natin ito galing sa Balitang Pinoy TV. Diversion nga ba ang ginagawa nila para mapagtakpan itong ating flood control na paulit-ulit na lamang at wala nang nangyayari? Case closed na siguro, no? Wala na silang gagawing action para doon sa flood control. Gusto nila mag-move on na yung taong bayan. Tapos niyanig po sila ni BP Sara, no? Nilindol po sila ni BP Sara kaya nagsi-react na rin po sila. Sumubay sila sa hype. Kaya panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. Okay, kung mabagal ang inyong internet. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Uy, sayang yan. Baka meron na sa inyo yan. Kung ako sa inyo, tumawag na kayo, no? Okay, i-play na ho natin anong meron dito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay. Ito na nga pag-usapan natin ng mga may init na issue. Alam nyo itong mga nakarang araw ay talagang nililihis nila ang issue ng flood control through many issues na nilalabas nila. Naku po. Isa na nga po dito yung issue ng ICC. Tapos yung issue ng kung ano-ano pa. Naku, ano ba yun? Pati yung langaw na dinadivert ako. Yung ICC parang si Bongo ata, si Bato, no? Kumbaga, ina-update nila tayo na kasama daw. Pero mo, yan yung mga pinag-aatupag ng mga hayop na yan, no? Yung flood control, halos wala nang mananagot. Si Bong Revilla lang ba? Ba't may langaw dito? Hayop yun. O anyway, ngayon, pag-uusapan natin, itong video na to, nakikita nyo. Naku po, malupit itong video na ito dahil itong video na ito, talagang pinapakita na everything that is happening with the flood control scandal leads to Marcos. Pagka ganyan ng system mga kababayan, alam na natin ang ibig sabihin yan. Kaya alam natin kaliwat kanan ang pag-divert. Kaya nga yung sakit niya, diverculosis. Ano ba yung sakit niya? Diverculosis ba? Diverculosis o baka naman diabetes control flood. Oh. Hindi nyo ba napansin? Ba't ganun yung sinabi niya sakit? Kasi nga, yun ang ibig sabihin nun. Divert the issue. Yeah? Oh. Alam mo kung talagang totoong may sakit si PBBM. At kung totoo lang, no, kung sakaling totoo yung papel, ngayon parang kakasuhan itong si Sir Jack nang dahil dun sa papel. Yun nga sinasabi ko lagi, si Madam Amy sinabi adik yung kanyang kapatid, hindi man nila pakasuhan. Samantala yung kalit-liit na papel na yun, ano ngayon kung peke o hindi? Wala namang masama kung totoo. So sabihin natin nakakasira, pero hindi ganun kalaki ang damage. Paano kung hindi totoo? Di wala kang sakit. Bakit kailangan nyo pang pag-aksayan ng panahon at tawagin si Sir Jack para lang pabulaanan na hindi totoo yung nasa papel o wala talaga siyang sakit? Samantalang mas mabigat po yung pagbibintang ni Madam Amy na ang kanyang kapatid ay addict. Napakalaki. Ang laki ng diferensya. Pero si Sir Jack, pinatulan nila. Isipin nyo ngayon mga kapatid, ganun po ngayon ang gobyerno katatalino? Ewan ko ba? Anyway, eto na, pag-usapan na ho natin kasi maganda ho itong punto ni Irise dun sa tungkol diyan sa video na yan. Ako po, lupit talaga nito mga kababayan. Pero bago yan mga kababayan, baka naman pwede. Baka lang pwede na mag-like na kagad kayo, mag-subscribe kagad kayo. Ngayon pa lang. Kasi alam nyo ba, pag nag-like kayo at nag-subscribe kayo, malaking bagay yan sa algorithm. Agad-agad yan. Pag nilike ninyo, mabilis ang takbo niyan, kakalat kagad yan. At ito. Sa akin po, malagi ko pong sinasabi yan mga kapatid. Actually, halos sira na ho yung aking channel. Hindi ko lang kung anong nangyari. Siguro dahil kapapalit ng aking pangalan. Ayan very mo 13 hours, 400 lang ang nanonood. One day na pero 1,000. Ayan mababa talaga mga kapatid. Kaya sana po sa pag-like nyo lang, pagpindot lang ho ng like, napakalaking bagay po yan sa amin. Para po bumalik yung algorithm at sigla ng ating channel. 400k subscriber. Tapos yung views lang yung liliit. Kaya po, malaking tulong sa akin yan para maibalik. Ito, pag-usapan natin Okay. Pasok. Web. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point.
Haba ng intro niya, nasa banat pa yan. President Bongbong Marcos's alleged role in the flood control scandal is again under scrutiny. Nako. This after a supposed exchange of text messages allegedly showing former Palace Undersecretary Adrian Bersamin Nako. as his bagman. A lawmaker now urges the Senate Blue Ribbon Committee to investigate. Let's Nako. get on point with Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman, maraming salamat po uli sa Maraming inyong salamat. oras. Good evening. Malaki to, bago, Yes. dahil may text messages, meron daw CCTV. Just for context, I was able to speak to Congressman Tino during agenda, but for those who might not have seen it, watched it, Congressman Edgar Erice is also part of this group that was informed of this alleged text message between Undersecretary Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Yeah. Congressman, I hope you don't mind. So your point of view, ano ho ba, paano to, who, what, when, where, how, Yan, why? How Tagalog. do we- Okay, Thursday yun eh. Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages Nako. allegedly between the President and Yusek Bersamin. Nako. Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian ni Bersamin. ni Senator Lacson na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging fall guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Sabi Adrian? ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. No, sorry, sir. So, he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Yeah, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. Oh, so he already showed you the text messages That text that message. Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya meron. Kayong dalawa lang po ito. Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako ni Tapusin po natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And Sabi then, niya, yes. Okay, Sabi ko, positive. kailangan ipakita mo sa akin yun. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tino, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who's the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tino. Atinya, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Ko, Tino, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado na. So, actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng Tapos, committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. Ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday, Saan po yan? Yung marami na kayo? Una Makati, Ortigas? Dito na sa Rockwell na. Medyo very Iniikot public namin na, okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa... Parang pinaasa to ng pinaasa, no? Tungkol din sa text message to kailangan may affidavit din lahat pati yung lahat ng ebidensya. Asa naman ka. Sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8.
pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard, ang Makapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating Wala bang to make a long story short? ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Levise. Oo, kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet you that Sunday? Si Congressman Libiste. Only. Yes. And you were with? Four na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So hindi niya binigay. So Ay, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya at kinonfirm ko Yeah. naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings and then that Sunday, Congressman Levise said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba ang talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Versamines. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi ayan na naman yung proper time, ano? at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, Nako. archbishop. Nako. Present niya ito, ang parang indifferent yung The Archbishop. archbishop. Really? So Supot pala tong archbishop na to. Bayot ka? Hindi, supot pala eh. Di ba? Wala pala eh. Ang dami mong sinasabi-sabi. Ngayon, wala naman pala. Bakit bigla kang urong? Bakit parang takot ka? Naku po, patay tayo dyan. Anyway, wala tayong magagawa. Walang pilitan yan eh. Pero ito, malinaw na meron talagang text messaging si BBM at saka si Yusek Bersamin. Ito nga yung 8 billion di umano, allegedly, di ba? Taragis niya ng laki nun. 8 billion, no? Yung mga ibang kababayan kasi natin, no? Mukhang hindi sila nangengialam. Hindi natin sila masisisi kasi wala naman daw silang mapapala. Yung mga ordinary na walang pakialam sa balita, sa politika, parang wala lang sa kanila. Hindi kasi nila nararamdaman yung 8 billion. Pero pag nasa harapan mo yan, hawakan mo yan, higaan mo yan, baka sakaling maramdaman mo yung 8 billion ay nasasayang lang. Tapos ikaw, dumadaan ka sa mga baha-baha bago ka pumasok ng trabaho, ganyan. Siguro kahit mag-comment lang kayo, no? Masaya. Hindi, wala tayong magagawa, no? Kung mga kababayan ho natin parang wala na rin pakialam. Kasi nga aasa na lang sila sa boto nila sa susunod na eleksyon na yung iboboto nila maayos na. Kaya nga, sana nga po, tuloy-tuloy na po yung kay BP Sara, no? Ngayon, medyo umuurong din itong si Libiste, ayaw nang affidavit. Tapos kasi siguro dahil nagkaroon ng frustration, dahil humihingi siya ng suporta sa civil society, walang mga bayag. Hindi ko alam kung walang mga bayag o baka naman din iniisip kagad nila, nako, ayaw namin yan kasi Duterte yan. Alam mo naman yung mga hindot na yan, hindi naman talaga sila para sa bayan. Sorry pasensya na kayo kayo mga civil packing society, hindi naman talaga kayo para sa bayan Para kayo sa mga liberal. Tapos yung salita pa nila parang kumakapit sila, para sa bayan ito, para sa bayan ito. Pero hindi naman talaga sila makabayan. Ayaw lang talaga nila sa Duterte, di ba? Hindi naman kayo, hindi nyo concern, para bagang ganito sige, basta nakawan at babanatan natin yan. Korupsyon, babanatan natin yan. Pero kailangan kami makinabang. Kung hindi kami makikinabang, tatahimik na lang kami. Parang ganun ho talaga yan. Anong tawag mo dun? Is that a truly anti-corruption advocates? O anti-Duterte advocates? Di ba? Yun nangyari, kaya parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, Tuloy-tuloy na natin, very powerful yung involved ng mga tao, tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. Hindi totoo yan. May support, alam mo, Libiste, may suporta ka ng taong bayan. Wala kang suporta ng mga pink tae, mga yellows. Wala kang suporta, syempre. Alam mo naman sila, ang concern nila, sila mabalik.
Kasi alam mo, ang plano nila sa 2028, hindi naman po talaga para sabayan, mapalitan, maayos ang bansa. Mamaya, papakita ko sa inyo, kinonfirm mismo nung isang hindot na, na pinklawan. Pero ito, talagang concern nila, mapunta sa kanila yung kapangyarihan. Ibig sabihin yung mabalik yung gobyerno sa power nila, not really for kaayusan. Di ba? But did you believe him? Did you believe Congressman Leticia? Yung Did you believe? narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text Text message. exchange, very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay. Actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Nako! Yes, sabi niya. Dahil nandoon yung mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages. Andrew E. Share naman ang blessing dyan. Hindi, alam mo, kaya nga, eto meron ako mga nababasa. Actually, magkaiba yung tingnan nyo, dito nyo makikita na independent thinker kami mga banateros. Iba yung banat ni Sir Jack at iba yung banat ni Boss Dada patungkol kay Andrew E. Alam mo, si Boss Dada, syempre, coming from a vlogger, coming from a political person. Hindi kasi sa entertainer di ba? Kami ni Sir Jack, entertainer kami. So alam namin na yung puso ng tao, wala naman silang pakialam. Alam mo, kaya nga, ito ang pinagkaiba Ang Mocha Girls noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang bayad. Talagang, hindi ko inaangat ang grupo ko pero nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit halongkatin ninyo ang funding ng Duterte campaign, hindi ko kami binayaran nun. Honestly, hindi po kami binayaran. Binayaran lang yung hotel namin at syempre yung transportation namin. Yan naman ang totoo. At hindi nga si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, yan po ay effort po ng kanyang kapatid. So, every time na pupunta kami, basta i-check-in lang kami, tapos sagot nila pamasahe, pero wala ho yung kahit anong pera na involved. Kasi nga, walang pera si Pangulong Duterte doon. And I don't care. Kasi nga, sabi ko nga, nakakita ako ng isang kakaibang presidente, kakaibang kandidato. So sabi ko, tara, talunin na natin to. Kasi ako noon, kahit po ako isang manager lang, political na po ako noon sa puso ko. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, ang background ko noon, araw-araw, hinatid kami ng tatay ko, nakikinig ng news yan So talagang, ewan ko, maybe subconscious, talagang pumasok na sa akin yung love for the country. At nung nakita ko si Pangulong Duterte nung kumakandidato pa lang, sabi ko, susuportahan ko to para maayos-ayos naman ang bayan namin. Alam mo kasi, pag ikaw entertainer ka, lahat na nakikita mo. From politicians na mukhang malinis sa labas pero ang dumi-dumi naman, at the same time meron ka rin makikita na mga krimen sa gabi kasi panggabi tayo di ba? Makikita mo yan, yung kaguluhan, mga frustration sa tao, maano namin yan kasi nandun kami sa ground, di ba? So alam namin na noon, tangina talagang palubog na tayo nung pinklawan time, yung panahon ni Pinoy, yung mga dilawang pa pala. Hindi pa pala sila pink. Pinandirian din kasi nila yung dilaw Kaya sila nagpalit ng pink Yung mga dilawan, di ba? So, nung nakita namin yung, kaya kami sumuporta kay Pangulong Duterte ng libre. Ngayon, malamang sa malamang, hindi ko sure malamang sa malamang, may mga pumupunta doon na may talent fee. I do not know. Okay? But as far as I know, kami nila Jimmy Bondoc, kami nung mga kakilala, yung mga nakita yung mga entertainer doon, wala talagang bayad. Pero yung siguro yung mga local band, malamang may bayad yun. And I cannot blame them. It's their job. That's why I cannot blame Andrew E. It's his job. Anong ibig sabihin nun? Tinrabaho lang niya si Marcos. Gago! Binudol lang din niya. Hindi, in a way, hindi ko sinabi scammer si Andrew E. In a way, binudol din niya. Kasi para bagang parang, okay, ikakampanya kita, pero bayaran mo ko. Di ba? Ang dami niya during election, yung mga vlogger na, mga influencer na nagsusuot ng damit ng mga party list. Tangina, laki ng bayad dyan. Oo, ang laki ng bayad. Meron niya ako kilala mga ano sila mga talent sila na pinasusuot lang sila ng damit. Tapos babayaran na kagad sila, mga influencer. Sa loob-loob ko, okay, ako I respect that because trabaho nila yan. I respect si Andrew E. pero trabaho nila yan. Okay? Pero hindi ako naniniwala sa ganyang klaseng artist. Para sa akin, napakababaw niyan. Para sa akin, napakababaw na ikaw ay tatanggap ng pera tapos ikakampanya mo. Walang problema kung may event ka, pupunta yung mayor pero hindi mo kinampanya. Kahit kami, ito honest to minsan kami, di ba, may mga show kami pupuntahan, piyesta, pero alam ko na ito'y kampanya. Alam ko yan. Pero malinaw doon sa aking kontrata.
Nandun lang kami to entertain. We will not say vote for this mayor, or we will not even mention the name of the mayor or the congressman. Pupunta lang kami to perform. That's it. Clear sa akin yan. Kasi bakit ko ipopromote ang taong hindi ko naman kilala, porket binayaran lang ako, ipopromote na ng grupo ko, hindi ako papayag sa ganun. Kayo na lang. Kayo na lang, Sir Andrew E. Hindi, sa prinsipyo ko, no yun. Okay? Sa grupo ko, no yun. Ngayon, kung kami man pumunta at binanggit namin ang pangalan ng tao na yun, katulad nung kay Yorme. Nagpunta mo girls, nag-perform kami nung kay Yorme noong 2022 because we believe Yorme. We believe on him. Nakita namin, may mga taga Maynila akong membro. So alam talaga nila, ako taga Maynila, alam ko talaga na mayroong pagbabagong ginawa si Yorme noon. At mabilis niyang nagawa yon sa Maynila. Kaya namin ikinampanya. Pero dito kay Andrew E., tinrabaho lang niya. Sana naman next time, siguraduhin mo yung karakas ng ikakampanya mo. Pero actually kasi meron akong chismis tungkol dyan eh. Chismis to, ayoko na lang sabihin ko sino nagsabi. Pero sure ako dito. Ang talagang time na yun, ikakampanya lang ni Andrew E. si BP Sara Duterte. Yun ang kwento sa akin. Siya lang talaga. Kinuha siya ni BP Sara Duterte kasi kung maalala ninyo, bago magsimula yung campaign, bago sila mag-file ng candidacy nila, may lumabas ng kanta ni Andrew E. Para kay Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte talaga ang kinakampanya na. Kaya lang, at that time, nandun na rin naman siya. Double whammy na yun. Naniniwala siya kay Inday, kinampanya niya ng libre. Pero dahil sa nandun na rin naman siya, bayaran mo na ako, Marcos. Yun ang parang nangyari. Kung paniniwalaan natin itong sinasabi ni Iris eh. Pero para sa akin, medyo sana next time, sa mga artist dyan, siguraduhin nyo naman, kilala ninyo yung ikinakampanya ninyo kasi nakakahiya. Oo, sabihin na natin, trabaho ninyo yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pagka